Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang 1928 20 centavos coin. Yan, sa likod po ng tarnish na itsura nito ay may nakatagong kwento ng digmaan, pagbabago at saka sining. Kaya yan po ang bubusisiin natin. Bubusisiin po natin ang mga detalye at saka significance ng naturang lumang barya na ito. Ang larawan po rito ng naturang barya na ito ay pag-aari po ng isang seller dito kay Carousel. At ito po ay nakikita natin dito na kanyang ibinebenta sa halagang 800 pesos. Ayan, ang kanyang condition ay well used, has minor flaws or defects. Ayan, kitang-kita naman po sa larawan ng kanyang naturang barya dito. At ayan mga kabarya, kilalanin po natin ang barya na ito. At simulan po natin sa pag-inspect or pagsuri sa kanyang overside o harapan na bahagi nito. At ayan, makikita po natin dito ang isang napakagandang design na nilikha ng tanyag na Filipino artist na si Milicio Figueroa. Yan, makikita natin dito ang babaeng nakatayo at hindi po basta drawing lamang. Siya ay isa pong allegory o simbolo ng Pilipinas. Yan. Enlarge lamang po natin yung mas malinaw na larawan nito. Kaya ayan, kitang-kita po natin yung babae. At ayan, mapapansin natin na meron po siyang hawak na hammer o martilyo sa kanyang kanang kamay at inaamba itong ipukpok sa isang anvil. Ang imagery na ito ay hindi po hiwalay sa kasaysayan. Noong panahon ng American colonial period, gusto po ng Amerika na ipakita sa mundo ng Pilipinas ay isang bansang masipag at patungo sa industrialization. Ang babaeng ito ay sumisimbolo po sa hard work ng mga Pilipino. At kung titignan po natin ang background, makikita natin ang perfect cone ng Mount Mayon na may usok pa na nagpapatunay na ang setting ay nasa ating bansa. Nakasulat din po sa paligid nito ang 20 centavos at saka Pilipinas. Oo, letrang F ang gamit na Spanish spelling. Dahil kahit nasa ilalim po tayo ng Amerika noon, malakas pa rin ang influence ng nakaraang kolonyalismo. Yan, baliktarin naman po natin sa kalikurang bahagi. Yan ang reverse side or likurang bahagi ng naturang lumang barya na ito. Ayan, dito ay mararamdaman po natin ang political status ng Pilipinas noong 1928. Ang makikita po nating dominant figure dito ay ang American Eagle na nakadapo sa ibabaw ng Shield of the United States. Bakit ito nandito? Dahil nung mga panahong ito, ang Pilipinas ay isang territory o insular government ng Amerika. Ang design na ito ay sumusunod po sa standards ng US coinage noon. Ang agila ay simbolo po ng power at saka sovereignty ng Amerika sa kapuluan. Makikita rin ang inscription na United States of America. Ibig sabihin ang bariyang ito ay legal tender at back ng gobyerno ng US. Ito ang dahilan kung bakit maraming American collectors ang naghahanap din ng ganitong barya dahil part din ito ng kanilang numismatic history. Ayan, ngayon ay pag-usapan naman po natin ang taong nakalagay sa ilalim. Ayan, ang 1928. Sa taong ito, ang Manila Mint na siyang kaisa-isang branch mint ng US sa labas ng continental United States ay aktibong gumagawa ng mga barya. Karaniwan makikita po ang mint mark na letrang M sa gilid ng taon. Pero sa mga circulated coins na gaya nito, minsan ay worn out na ito o mahirap nang makita o mapansin. Mahalaga na ring malaman natin ang komposisyon ng baryang ito ay 75% na silver.
Iba ito sa mga barya natin ngayon na gawa sa nickel o steel lamang. Noong 1928, ang pera ay may intrinsic value. Ibig sabihin ang halaga ng barya ay nakabase po sa precious metal na laman nito. Dahil dito marami pong ganitong barya ang tinunaw noong mga sumunod na dekada, lalo na noong panahon ng Japanese occupation at saka post-war era para pakinabangan ang pilak. Kaya naman ang makakita ng isang survivor mula 1928 na buo pa ang mga detalye ay talagang rare at saka collectible. Ayan mga kabarya, ito po muli ay binebenta ng online seller sa halagang 800 pesos. Ngayon, ang opinion ko naman tungkol dito ay ang 1928 20 centavos coin ay hindi lamang po basta pera na pambili ng tinapay noon. Ito ay isang art piece na nagpapakita ng galing ni Milicio Figueroa at isang historical marker ng panahon na ang Pilipinas ay naghahanap po ng sarili nitong identidad sa ilalim ng pamamahala ng Amerikano. Ang kontrast po ng Filipina sa harap at American Eagle sa likod ay napakagandang representation ng ating dual heritage sa panahong iyon. Kung meron po kayong ganito, ingatan ninyo dahil hawak po ninyo ang isang chapter ng ating nakaraan. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kabarya. Marami pong salamat sa panunood hanggang sa dulo ng video na ito.